natatawa ako kasi, di ba, nag-apologize na po ako sa show ni OG Diaz. Pinatawag niya ako at hindi ko naman tinanong kung bakit, pero malamang dahil sa mga pinagagawa kong mga revelations, mga kwento, ayan, sinagot ko naman. Sinagot ko isa-isa, wala pa akong tinago, nagpakatotoo ako. Sabi nga, transparency, ayan, transparency. Pero natutuwa ako dun sa mga comments. Sabi nung iba, nag-sorry ka pa pero damage has been done. Yan ang masamang ugali ng atin mga Pilipino. Alam mo, pag nag-sorry ka, ibig sabihin pinagsisihan mo na nga, ibig sabihin hindi mo na uulitin. Diba? Ano ba ang mas gusto nyo doon sa mga bashers, ha? O doon sa mga pilosopo? Anong gusto nyo? Yung hindi mag-sorry, tapos sasabihin nyo, diba? Ang kapal naman ng mukha na to, hindi man lang nag-sorry. So, yung sa akin po, ang pinaka-importante is, I learned. Natutunan ko na, teka, parang mali na tong ginagawa ko, kailangan itigil ko na. Bukod doon, kailangan ko humingi ng paumanhin doon sa mga nasaktan ko. Kaya ako po ginawa yon. Kung mapapanood nyo, panoorin nyo kay OG Diaz. Ewan ko anong title ng show ni OG Diaz. Sa FB yun sa FB. Kaya mga Pilipino, yan ang isang ugali na dapat natin sanayin. Pag meron tayong ginawang mali, number 1, kailangan matuto tayo sa atin mga pagkakamali. Anong ibig sabihin? Dapat hindi mo na ulitin to. Dahil natuto ka na, hindi mo na dapat gawin to ulit. Number 2, okay lang sa isang lalaki na mag-sorry. Yung ibang lalaki kasi, minsan, ang hirap lunukin ng pride. Parang ayaw lumabas yung pagsasorry. Masarap po ang pakiramdam pag nag-sorry ka kasi nasabi mo yung saloobin mo na mali yung ginawa mo. Ang problema, pag nag-sorry ka, tapos labas sa ilong, yun, problema rin yun, yung sorry. Yung hindi mo naman minimin. Pero ako, I meant every sorry para dun sa mga nasaktan ko. Ang point ko ngayon, ang pangit naman kung hindi ako mag-sorry, di ba? Kaya ako nag-sorry kasi ang nakikita ko mga comments ngayon, nag-sorry ka pa, nasaktan mo na, nag-sorry ka pa, nagawa mo na. Exactly, kaya ka mag-sorry because nagkamali ka. Kaya ka mag-sorry kasi meron kang ginawa na hindi maganda. Kaya ang pinaka-importante in life is you learn from your mistakes. Acknowledge your mistakes. Nagkamali ka, huwag mo nang gawin ulit. May nasaktan kang tao, humingi kang paumanhin. Ganun po yun, ganun ang life. Kaya hindi pwedeng hindi ako mag-sorry. At ako po'y natuto. Kahit ako'y mahigit 50 na, natututo pa rin ako, tao lang ako Every day in my life, I still learn. Kahit matanda na ako. A happy morning to all and maging masaya po lagi. Doon sa mga nasaktan ko, again, I'm sorry po. Kahit nasaktan ko kayo, mahal ko kayo. Doon sa mga loyalist ko na all support sa akin, yung iba nga dyan. Sabi, kwento pa, tama na po, nakakasakit na po tayo. Reminisce nyo na lang, nagkikwentuhan tayo dito na nag-enjoy kayo, nakikinig kayo sa mga kwento ko. Pero hanggang doon na lang po. Maraming salamat po at magandang umaga. See you later. Bye! Okay, dito na tayo kay Anjo Iliana. The Boy Who Cried Wolf. Eto, sa pinakahuling panayam ni OG Diaz kay Anjo Iliana, biglang bait ng kanya mga salita at nagsisisi na raw siya at nanghihingi na po siya ng paumanhin sorry sa mga taong nasaktan niya. Lalong-lalo na raw po yung mga inosente, yung mga pamilya, yung mga anak, yung mga apo ng mga taong winasak niya ang imahe. Ano masasabi mo, Romel? Pag ganito kasi mga kwento na kapag humihingi na ng tawad, matutuwa ka kasi unang-una, na-realize siya na mali yung nagawa niya. Yun ang pinaka-importante doon. Kaya lang nga,
nasaktan na, pero sa kabila pa rin noon, tayo mga Pilipino, di ba, na lagi mo naman sinasabi, at lagi natin sinasabi, kapag ang tao nanghihingi ng tawad, ng second chance, maaari naman nating pagbigyan. Kasi ako naman, ang pagturing ko dito sa ginawa ni Anjo Iliana na ito, napakatagal na panahon bago makalimutan nito ng sambayan ng Pilipino, lalong-lalo na ng kanyang mga sinaktan na dating kaibigan at programang pinakinabangan pa niya kahit pa nakapag-deliver siya ng kanyang talento. Ibang-iba. Ang hindi ko gusto doon sa sinabi niya, idedemanda ka raw. May gagawin daw na hakbang ang TVJ Productions, ang Itbulaga. Sabi niya, kung idemanda man nila ako, karapatan naman nila yun eh. Pero ano sinabi niya? Pero hindi ko na babawiin ang mga sinabi ko dahil totoo lahat yun. Paano? Nanghihingi ka ng sorry? Pagkatapos, totoo pala yung mga sinabi mo. Sabi mo, nasaktan mo ang maraming tao, pero paninindigan mo pa rin na totoo yung sinabi mo. Nasaan ang panghihingi mo ng sorry? Totoo pala yung mga sinabi mo kahit nagsisisi ka na. Di ba? Saka sobrang ginawa mo, Anjo Iliana. Hindi lang isa, dalawa, tatlong tao ang winasak mo dito. Ang mga pamilya, kaibigan, ang mga kasamahan mong dabarkads, lahat sila. Wala kang iniwanan. Lahat sila talaga hinagip mo. Diba? Oo. Kagabi nga kausap ko si Alan kay dahil anniversary ng Clowns kagabi. Sabi ko, kausap si Alan. Sabi ko, ano na, kay kamusta ka na? Ay nako. Kamusta na ano mo, yung ganito, hayaan mo na. Basta sa atin na. Alam mo yun, mga bagay-bagay na hindi namin siya papatulan. At walang papatol. Walang papatol. Nagsasalita ng mga dabarkad. Siya lang ito talaga na nangwasak siya ng isang pagkakaibigan. Pinakamahirap pong matagpuan sa buhay na ito ay tunay na kaibigan. Ang pamilya, alam natin ano man ang mangyari, sila pa rin ang dadalo sa atin kapag madilim ang ating mundo. Pero ang mga kaibigan, bilang na bilang po sa ating mga daliri, ang mga tunay na kaibigan. Kaya pag nagkaroon tayo, dapat ay yakapin natin at ingatan. Ano ginawa ni Anjo Iliana? Winasak niya ang mga taong nagtiwala sa kanya at nagmahal sa kanya. Tapos ngayon, sasabihin mo, pasensya na, dahil nadala ka ng emosyon mo, dahil kasi akala mo, yung mga bumibira sa'yo, diyan sa TikTok mo, ang akala mo, mga dabarkads, ang daming namamatay sa akala, Anjo. Ikinamamatay yan, yung mga akala na ganyan. Magsisisi ka kung kailan the harm has been done. Alam mo yan, kung gaano kalalim ang itinanim mong galit sa mga kasamaan mo. Okay, sabi ni Juris Dr. Channel, asus, sino pa ba ang maniniwala kay Anjo Iliana? Ang ahas, kahit magpalit pa ng balat, ahas pa rin. 1 minute pa lang ako sa interview niya kay OG Diaz, hindi ko na kinaya. Nakakaumay, boring, at at kung magsalita, para siyang si Poncio Pilato na nagmamalinis pa. Wala na, X na siya. Galingan na lang niya sa next life niya. O sa next life mo, Anjo Iliana, iano mo daw, galingan mo na lang. Ay, natakot mademanda, walang pambayad, sabi ni Ching Bautista Silverio. Totoo yan, hindi lang pambayad sa abogado ang kukunin sa'yo niyan. Yung oras mo, ewan ko lang. At kung ang depensa mo ay mahina, wala ka talagang maaasahan, Anjo Iliana. Ayan. Anjo, the damage has been done. Dapat sa'yo, wag ka nang mag-social media para payapa at tahimik ang buhay mo. Nag-enjoy daw siya, sabi niya. Paolo Balde, enjoy daw siya. Sabi niya. Tapos, tatakbo kang senador. Ika nga po, you don't have to drink the entire sea to prove that it is salty. Ano kami, hilo? Tama ka, Dan Clavesillas, kailangan pa bang tikman ang tubig dagat para malaman lang natin na maalat? Ay, wale. Okay, at sabi ni Tita Julie Paras, okay na sana at nagsorry na at humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan niya si Anjo. Pero sablay pa rin ang tanongin kung nagsisisi ba siya sa lahat ng mga sinabi niya. Sablay pa rin dahil ang sagot niya, hindi dahil totoo lahat ng mga sinabi niya. Totoo yun. Napanood ko to paulit-ulit ko pa, OG, pinanood to. Ang sabi niya, pero hindi ko pa rin babawiin ang mga sinabi ko dahil totoo lahat yung sinabi ko.
Eh, may 1,000 and something pa raw siyang ibubulgar eh. Oh, Naku. sabi nga. Hindi Diba? pa rin pala natatapos. Akala naman natin. Oo. Ang nagsisisi, nagpapakumbaba na tinatanggap ang kanyang pagkakamali. Pero kung ipipilit mo na tama pa rin ang ginawa mo sa Itbulaga na sinabi mong merong sindikato, sa Tito Vic and Joey na inekis-ekis mo ang kwento ng istorya nila para palabasin mo mga salbahing tao, at yung mga dabarkads, inisa-isa mo. Kahit na nga bulag at bingi, alam na mali ang ginawa mo. Sobra ka, Anjo Iliana. Nakakaloka. Yan. Sabi ni John, kung ako naman sa Tito Vic and Joey at sa Itbulaga, wag iurong ang demanda. Wag dapat siyang, wag lang dapat siyang kainisan. Dapat sa kanya matuto ng leksyon. Yun ang sabi ni John. Okay. Napakaano niya? Sayang yung pagkakataon na, ano mo yun, yung mga bagay-bagay na okay na sana eh. Biglang dinugtungan niya palang, alam mo yun, lalo pang uminit. Tsaka yung, tama ba yung, na-excite ako eh. Kasi enjoy na enjoy ako. Ang akala ko kasi yung mga nababash sa akin, mga dabarkads. Oo. Puro akala. Mali. At saka nadala ako ng emosyon ko. Ano to? Pinatay mo isang tao, tapos ang katwiran mo. Nadala po ako ng emosyon ko. Di sorry na lang kung napatay ko siya. Ganon? Ay, nako, mali. Tapos, na-realize daw niya yung pagkakamali niya nung may mga kaibigan daw siya na tumawag sa kanya. Na-realize daw niya, oo nga, masyado pala akong nanira. Pero hindi daw siya nagpapakaano, yung para sumikat lang. Sisikat na, tapos sa ganyang paraan. Hindi ka pa rin sikat. Tapos nadala daw siya na parang ganun kasi pag meron ka ng sa harap ka na ng camera eh. Parang ganun. Ibig sabihin, wala ka talagang pinaghuhugutan. Ang gusto mo, manira lang. Hindi kwento ginawa mo. Nanira ka ng mga tao. At ang napili mo pang tirahin, mga tao na tinuring kang kaibigan. Pinakamahirap, Romel, ang paghanap ng tunay ng kaibigan. Oo, tsaka dapat, alam mo yung masakit para sa both parties yun, lalo na yung nasiraan na parang, sandali naman. Namamana tayo sa dilim sa paghanap ng kaibigan. May mga kaibigan na nga eh. Itinuring mo na ang kaibigan, traitor pa. Kaya napakahirap niyan, sayang na sayang. Kapag nakahanap ka na ng tunay na sa iyo, harapan at talikuran, dapat iniingatan yan. Hindi katulad ng ginawa mo. Sinimulan mo kay Senate President Tito Soto hanggang sa mga dabarkads, kay Vic at kay Joey, sa lahat. Pati mga taong walang kinalaman, idinamay mo. Ano ka ngayon? Di ba? Ay nako,